sasabihin ko na 'to dahil hindi ko ma-take ang pari na ito. Dahil napaka-ignorante, sinungaling, um, lahat na. Galing 'to ng News 5. Oh, ayan oh. Seminar on Press Officers and Journalists for Philippines. Nakita niyo na. Nakita niyo na. Oh, Seminar on Press Officers and Journalists for Philippines. Balita ito ng News 5. Kailan lang to? December 23, 2024. Hello everyone, magandang madaling araw sa inyong lahat. Ayan, eto na naman po ang inyong favorite tagalista ng Noisy. Ayan, kanina nag-live ako, naputol, mahina kasing signal. So pumunta ako sa laptop ko. So paki-share muna ito ito ay malaman ng maraming tao, ng inyong mga kapitbahay, ng inyong mga colleagues, dahil pinagloloko na naman tayo ng mga media, ng gobyerno, pati mga pare, no, napakasinungaling. Okay? Ang title po ng ating live stream ngayong madaling araw, hindi na ako makapaghintay dahil kating-katina akong magsalita. Okay? So, sasabihin ko na to dahil hindi ko ma-take ang pari na ito. Dahil napaka-ignorante, sinungaling, lahat na. 'Di ba? Lahat na. Okay. So paki-share na ito sa inyong mga chat group, sa inyong mga group, sa inyong everywhere na kailangan makarinig ng mabuting balita ng tungkol sa mga etsyosera ng taon. Okay, etsyosera. Finding Lisa. Tigilan niyo na yung Lisa. That is a distraction. Let's focus on what needs focus. Kung totoo yung tungkol dyan kay Madam, it will reveal in time. Kaya, pero mag-ingat kayo sa mga tanim fake news. Okay, yun lang sabihin ko, mag-ingat kayo sa mga tanim fake news. Okay, yan lang sabihin ko. Yung mga ganyang balita, kung totoo yan, let it boil first. At kung totoo yan, sasambulat na lang yan. So makinig ka, if you don't, just listen to me. Okay, now, eto na. Okay, alam niyo naman yung nangyari doon sa hearing, hindi ba? Ngayon, ang isa nilang pinoint out doon, yung pumunta na seminar ng mga media at mga social media personality sa China ng 2023. 2023 ba to? At of course, it was a China-sponsored one. And I know that seminar, it is just a seminar wherein they learn about Chinese media, bit of Chinese history, etc. So ipapakita ko sa inyo tong ABS-CBN, ganito ang kanilang spin. At itong pari na ito, padala nyo to sa kanya ng mabulunan siya sa kanyang kaignorantihan at kaipokritohan. Now, here it is. Papakita ko sa inyo para may context. So, i-share nyo na ito. Okay. So, eto yon, di ba? Ang sabi niya, China-funded seminar for Filipino social media influencers, ex-PCO chief admits. Tapos sabi niya, inamin ng ilang social media influencers na dumalo sila sa isang state-sponsored seminar ng China. And ito namang pari na to, si Father Ranhilio Calangan Aquino, ang isa sa mga makabagong Padre Damaso. Sabi niya, is this genuine news? ABS-CBN news si Ateng? Ateng, huwag tayong mag-aklaan. If it is, it shows the reach of treachery. Alam niyo yung mga colonial era. Oh, di ba? Wala kasi akong pamaypay. Sandali, may pamaypay ako. Parang eksena ni Father ganito. Nung nabasa niya siguro tong ng ABS-CBN, parang napaganito siguro si Father. Oh my God! Is this genuine ABS-CBN news? If it is, it shows the reach of treachery. Ganyan. Diba? Ulitin natin. Oh my God! Totoo ba itong balita na ito, ABS-CBN? Kung totoo ito, oh my God! It shows the reach of treachery. Diba? Ganyan, Padre Damaso? Aminin nyo. Ulitin rin natin. Oh my God! Ay nako.
Is this out of normality? No. In fact, ipadala nito kay Father Aquino, no? Makabagong Padre Damaso. Okay. In fact, in fact, this is the same kind of seminar these vloggers went to. Okay? Oh, balita nito, News 5. Paano ko ito palalakihan? News 5. Galing to ng News 5. Oh, ayan oh. Seminar on press officers and journalists for Philippines. Nakita niya na. Nakita niya na. Seminar on press officers and journalists for Philippines. Balita ito ng News 5. Kailan lang to? December 23, 2024. December 23, 2024. Philippine journalists attend 2-week media exchange program in Hunan, China. Pareho lang yan. It is the same program. Okay? Ngayon, press officers and journalists from the Philippines travel to Changsha, the capital of Hunan province in China. Actually, maganda sa Changsha. To participate in a 2-week training program aimed to strengthen Philippine media and communication exchanges and cooperation. It is the same seminar na pinuntahan nila Trixie, nila Mark Lopez. Actually, hindi lang vloggers ang nandun. May mga media, may mga journalists din nun from major broadsheets, etc. The initiative also provided participants with insights and understanding of China's broadcasting and news reporting, as well as its rich cultural heritage through immersive field visits. Ayan, diba? Sino ang sponsor nito? This is a fully paid seminar by the Chinese government. December 2024 lang ito. It is exactly the same seminar na pinuntahan nila Trixie at yung iba pang vloggers na yun. Actually, hindi lang mga vloggers yung kasama nila Trixie noon. May mga journalists doon from major broadsheets like Philippine Daily Inquirer, etc. Ayan. So ngayon, sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. The program titled Seminar on Press Officers and Journalists for the Philippines was held from November 27 to December 10, 2024. It was organized by the Hunan International Business Vocational College and hosted at the Millenia 21 Degree Hotel in Changsha. Ay, parang alam ko itong Millenia 21 Degree Hotel. Is it the same hotel na pinuntahan namin? Okay. So, sino ang mga nag-attend ng China-funded seminar, 2-week-long seminar na ito sa China? A total of 11 media practitioners participated in the program. These included an editor, producer, and a reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH Manila Broadcasting Corporation, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network, Davao, DZUP University of the Philippines, China Aid Training Program. Okay, nakita niyo na. Ha? Nakita niyo na. It is the same exact program. Ngayon, ang ginagawa nila dyan, sa House of Representatives, at pinick up ng media, is, ulitin natin yung sabi ni Padre Damaso, para makita nyo ha. Ulitin natin yung sinabi ni Padre Damaso, with full performance, kung paano talaga sasabihin ni Ateng ito. Okay? Nung nagulat siya, kunwari. Okay? Yung nagulat siya, kunwari. Para ganito yan. Palalakihin natin for more impact. Diba? Nung nakita yan ni Padre Damaso, Father Rani Kalangan Aquino, ganito ang nasabi niya, Oh my God! Totoo ba ito? ABS-CBN News! If it is, it shows the reach of treachery. Akla. Nakita niyo na kung paano kayo niloloko ng ABS-CBN. Kung paano kayo itong si Padre Damaso nagsasakay-sakayan. Diba? Ulitin na talaga natin. Grabe na ito! Totoo ba ito? Nakita nyo na. Nakita nyo na kung gaano kayo ginagawang BOBO.
ng mga intellectual, isnab ng mga ito, ng isang Padre Damaso, ng isang ABS-CBN. Kasama nga sila sa media seminar, di ba? Ano? Maglolokohan pa tayo? Ito pa lang yung December 2024 kasi regular yan eh. Regular yang eksena na yan. Yung seminar na yan, sponsored by China. O, ulitin-uli natin sa mga kakarating pa lang. O, Philippine journalists attend 2-week media exchange program in Hunan, China, December 23, 2024. Yung mga nag TikTok, YouTube, bahala na kayo, you can recontent my content. Huwag na kayo magpaalam. Spread the revelation of hypocrisy. O, sino mga kasama dito? Sa sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China na 2-week event sa Changsha, all expenses paid. DZRH, Manila Broadcasting Corporation. DZRH is ABS-CBN, di ba? Oh, ano ka ngayon, Padre Damaso? May karapatan, dapat mangumpisal ka sa bayan. Nagkakasalak. Ikaw ang, the extent of the treachery. Aklak. Tigilan mo ko. Di ba? Oh, sino nagbalita nito? News 5. Oh, ayun ang picture. Oh. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Kaya, wag na kayong umattend ng hearing na yan. Dahil ganyan lang ang ginagawa sa inyo. Bahala kayo. Gagawin lang kayong pang-engagement ng mga media. Hindi ito, sige nga, explain nyo yan. Sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Sila mga participants sa all expenses paid by the Chinese government. 11 media practitioners, included an editor, producer, and reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH Manila Broadcasting Corporation, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network, and DZUP University of the Philippines. What kind of hypocrisy is this? Yung page po ni Tio, hindi nawala. Nag-deactivate lang siya kasi nga nag-mass reporting sila right now. So, parang iwas gurgur, ganyan. So, ngayon, ano na ngayon kayo? Na-expose na naman kayo ang inyong kaipokrituhan. Kaya gusto nyo akong, you would like to physically eliminate me. December 2024 yon, di ba? Okay. Baka naman kasi, dapat Father Rani Aquino, dapat consistent ang performance ha, pag nakita mo to na, the extent of the treachery. Dapat ganun din. Ha? Okay, meron pa? Sinabi ko na nga sa inyo, this is a regular program. Okay, ito na, papakita ko na. Ngayon, ito pa. Sinong reporting nito? Philippine News Agency. So, Government of the Philippines. Kailan lang to? March 2, 2023. More than 60 journalists joined China's exchange program. More than 60 media practitioners from more than 50 countries, including the Philippines, are joining the China-Asia Pacific Press Center's exchange program for 2023 that began on Thursday. Sino naman ang nag-funding nito? China-funded. Ano? Anong purpose ng seminar? We hope that you will get to know China better through the program that you will be attending. You are lucky because now China has lifted its restriction and you are able to see and experience China in full without limited movements, unlike the participants in the last program in 2022. So, it is the same program. China-funded. Ngayon, etong mga mainstream media na ito, bakit kayo nagtataka na meron nun? Nagpa-participate kayo dun eh. Or baka naman, gusto nyo, mas solo nyo. Baka naman kasi mga legitimate journalists, gusto nyo ring masolo yung China-funded seminar sa China. Huwag na tayo magplastikan. Ayaw nyo ng competition. Nagpa-participate kayo. Ilang beses na.
May 2022, may 2023, may 2024. Tapos nagulat kayo doon sa same seminar na pinuntahan nila Trixie, Mark Lopez, at may kasama rin sila doon na mga journalists from major broadsheets. Oh, ano na ngayon? So, sino ngayon ang nagsisinungaling? Eh di Committee Against Disinformation, yung mainstream media na naman nagsisinungaling. At ginagawa sila ng issue. Kaya, alam nyo, sabi nung kalbo na professor, ang hinihintay na lang niya, ang gusto daw niya hintayin yung magna cum laude. Eto na. Alam mo, hindi ako magiging magna cum laude, Professor Contreras, kung sasakyan ko yung amats nila. Alam ko yung amats nila. So, yun na nga lang, problema nila is, kaya kung paikot-ikutin yung amats nila. Hindi lang papaikot. So, ngayon, problema nyo na yan. Okay, so, ayan na, na-establish na natin. Okay? Na ang Philippine mainstream media, mahilig din silang pumunta sa mga China-funded. Okay. Okay. Ngayon, sino ngayon ang nagwo-worry sa mga China-funded na seminars? Who? Sino talaga? Sino talaga? US. US ang naluloka sa mga China-funded training. Oh, ayan o. US think tank worry of China-funded training for Filipino journalists. Kailan lang to? January 16, 2022. So ito oh, photo from the Philippine News Agency, participants in a China-sponsored media training workshop post for a picture. May 18, 2019. So matagal lang nangyayari ito. Ito naman ayan si Tio oh. Nakita niyo si Tio? Ayan si Tio oh. Tio Moreno ba to? Or kumukha lang ni Tio? Parang feeling ko si Tio Moreno to. Tio, ikaw ba yan? Oh, ayan ang mga journalist oh. Sino yung mga nandyan? Oh, China's been providing some 75 countries, including the Philippines, media training that is not based on traditional. Ito yung, kaya nag-worry ngayon, yung US. US ang may pakana niyan. Oh, di ba? So ngayon, matagal na yan. Okay? Matagal na yung training seminar na yan na all expense paid by China. Okay? Kita mo, the 30-member Philippine delegation included personnel from the PCOO, PNA, Radio Television Malacanang, Philippine Information Agency, Philippine People's Television Network, and the Bureau of Communication Services. Journalists from Sunstar in Cebu, iOrbit News in Pampanga, Manila Times, and Pulso na Makabagong Caviteño were also in the contingent. Ito yung 2019 lang. Okay? Oh. Ngayon, bakit kayo nagtataka, mainstream media dito? Alam nyo may ganyan, nagpa-participate nga kayo noon. Noong 2024 lang, nagpa-participate din kayo o dahil gusto ng US or dahil kasi kayo tanggap sa kanan, tanggap sa kaliwa. May China funded, may US funded. Alam niyo naman, parang hindi ko na alam mga kalakaran ninyo. Oh, ano? Tapos biglang, oh, extended treachery. Ganun si Padre Damaso. Ano yun? So alam natin kung kanino galing yung propaganda na yon. Di ba? Di ba? Oh, ano? Ay, nako. Sabi ko na sa inyo eh. Di ba? I am telling you, pinaglololoko kayo nito. Nangyari na sa atin to ng 2016, nangyari na sa atin to ng panahon ni Digong na ang mainstream media, pinagloloko tayo. Pinagloloko rin tayo ng mga intellectual elite kuno sa Pilipinas. Katulad ni Father Rani Aquino na extent of treachery. Totoo ba ito? ABS-CBN? Ulitin natin for more impact. No? Yung sinabi ni Father Rani Aquino, ang tawag sa kanya ng kanyang mga estudyante is Father Rani. Okay. Is this genuine ABS-CBN news? If it is, it shows the reach of treachery. Kahit yung ABS-CBN, DZRH, nag-participate. Ulitin natin, naalo sila sa pamaypay. Oh my God! Grabe ito, ABS-CBN! It shows the reach of treachery. Oh, ano? Nakita nyo na? Kung paano pinaiikot-ikot ng ABS-CBN, tanggap sa kaliwa, tanggap sa kanan. Ganyan sila. So sila, nagjo-join din sila ng mga China state-sponsored seminar. Mga journalist ng ABS-CBN. Nakita nyo naman, DZRH kasama.
dun sa nung 2024. Ay syempre, may 2023, may 2022, may 2020, nung pandemic wala. Nung panahon ni Duterte, marami yan, 2019, 2018, 2017. Marami silang nakapunta, nag-enjoy ng China-sponsored Summit Media Seminar. So yung isa sa mga pinaka-latest nung December 2024. Okay? December 2024. Yung pinakita ko sa inyo. 'Di ba? Nakita nyo na, 'di ba? December 2024. Ulitin natin for more impact. Nang lalo mabulunan si Father Damaso. Okay? Nang mabulunan si Father Damaso na ride on na wala ka ng relevance. No, nobody's reading you except your circle. So, you're just having a conversation among your peers. Dahil nga, napakasinungaling. Ano naman yan? Diba? It shows the rich of treachery. Si Father Damaso, Diyos mio. Diba? O, diba? Pinakita ko sa inyo, yung pinaka-latest is, nireport pa ng News 5. Kasi kasama yung News 5. Doon sa China-funded. Ayan, News 5. Nung December 2024 lang to. Ito yung pinaka-latest. The same seminar na inattenda nila Trixie. Pero yung na Trixie, I think it was 2023 or 2022. I cannot remember. So, di ba? Two-week media exchange program. The same. Sino ang sponsored? Oh, sponsored by the Ministry of Commerce of the People's Republic of China. Sino mga participant? 11 Filipino media practitioners, editor, producers, and reporter from News 5 Digital, TV5, DZRH, which is ABS-CBN, Daily Tribune, Chinatown TV, DXDC Radio Mindanao Network Davao, and DZUP University of the Philippines. So ngayon, sino ang naglolokohan? Sino ang nanloloko ng bayan? Nahuli ko na naman kayo.